3 taon na ang nakalilipas mula nang nakawin niya ang lahat sa akin ng aking dangal, ang aking pinaghirapang pananaliksik at ang aking kinabukasan. Ngayon, nakaluhod ako sa harapan niya, hindi upang humingi ng tawad, kundi upang punasan ang putik sa kanyang mamahaling sapatos. Hindi niya alam ang mga kamay na humahawak ng basahang ito ay kayang pabagsakin ang kanyang binuong kaharian sa loob lamang ng 10 segundo. Isang pindot ko lang maglalaho ang lahat. Huwag kang tumingin sa akin, Yase. Isang janitress ka lang dito. Ang utyak mo basura na yan, katulad ng hawak mong basahan. Kaya dilaan mo ang sahig at siguraduhin mong kikinang ito bago dumating ang mga investor. Nanigas ang buo kong katawan sa narinig. Ang boses ni Professor Arnaldo de Vega ay tila lason na dahan-dahang pumapasok sa aking mga tainga. Ang dating gurong tinitingala ko ang taong itinuring kong pangalawang ama, ay siya ring taong pumatay sa aking mga pangarap. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay sa loob ng suot kong kulay dilaw na rubber gloves. Ang bawat daliri ko ay tila gustong sumuntok, gustong sumigaw, pero nanatili akong nakayuko. Nanip ang aking dibdib, tila may malaking batong nakadagan sa bawat hininga ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Gusto kong umiyak pero tuyo ang aking mga mata. Ang sakit na nararamdaman ko ay wala ng luhang mailabas. Ito yung uri ng sakit na humahati sa iyong pagkatao. Yung pakiramdam na ang iyong kaluluwa ay dahan-dahang nadudurog habang pinapanood mo ang iyong sariling pagkapahiya sa harap ng maraming tao. Lumingon ako sa gilid at nakita ko ang refleksyon ko sa makintab na salamin ng lobby ng Argentum Grid Technologies. Ang dating Yaselin Natividad na laging may hawak na laptop at pinararangalan sa mga tech conventions ay wala na. Ang nakikita ko na lang ay isang babaeng nakasuot ng kupas na uniforme ng janitress, magulo ang buhok at may pagod na mga mata. Opo sir, pasensya na po ang tanging lumabas sa aking nanginginig na labi. Bakit ko ba ito ginagawa? Bakit ko hinahayaang tapakan nila ang aking pagkatao? Isang mukha lang ang laging pumapasok sa isip ko sa tuwing gusto ko ng sumuko, si Baby Mia. Naaalala ko ang kanyang maliit na muka habang natutulog sa loob ng hospital room, ang tunog ng makina na tumutulong sa kanyang mahinang puso na tumibay. Kailangan ko ang trabahong ito, kahit gaano pa kasakit, kahit gaano pa kadumi, gagawin ko para sa aking anak. Siya na lang ang meron ako. Biglang bumukas ang elevator at lumabas ang isang grupo ng mga interns. Ang ilan sa kanila ay dating mga estudyante ko nung assistant teacher pa ako ni Arnaldo. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mata. Ang bulungan ay tila mga bubuyog na dumadapo sa aking balat. Diyos ko, si Ma'am Yaseba yan? Yung genius sa coding? Shh! Huwag ka maingay. Magnanakaw daw yan ng research, kaya napatalsik sa universidad. Ang bawat salita ay tila saksak sa aking likuran. Gusto kong humarap at sabihin ang totoo. Gusto kong isigaw na si Arnaldo ang nagnakaw ng gawa ko. Pero sino ang maniniwala sa isang janitress laban sa isang tinitingalang eksperto? Sa gitna ng aking paglilinis, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking lumang cellphone sa bulsa. Mabilis ko itong kinuha, isang text mula sa billing department ng ospital. Good morning, Miss Natividad. This is a reminder to settle your outstanding balance of 50,000 pesos by 5 p.m. today to continue Baby Mia's treatment. Failure to pay will result in the suspension of medications. Tila gumuho ang mundo ko. Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera sa loob ng ilang oras? Eksaktong. Paglingon ko nakita kong naglalakad palayo si Arnaldo habang abala sa pakikipag-usap sa kanyang tilpuno. Sa sobrang pagmamadali niya, hindi niya napansin na nahulog ang isang itim na USB mula sa kanyang bulsa, isang USB na may logo ng Red Sector, ang kumpanyang mortal na kaaway ng Argentum Grid. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Alam ko ang USB na yon. Yun ang ginagamit namin noon para sa mga pinakasensitibong encryption codes. Lumingon ako sa paligid. Ang mga security guard ay nakatingin sa kabilang direksyon. Ang mga intern ay abala sa kanilang mga tawanan.
Dinala ako ng aking mga paa palapit sa USB na nakahiga sa sahig. Ang aking kamay ay kusang gumalaw, tila may sariling isip. Mabilis ko itong dinampot at itinago sa loob ng aking bulsa. Ang aking hininga ay naging mabilis at mababaw. Alam ko ang panganib nito. Kapag nahuli ako, hindi lang trabaho ang mawawala sa akin. Maaari ako mabilanggo. Pero ang isipin na ang USB na ito ang maaring maging susi para mailigtas ko si Mia at maipakita ang tunay na kulay ni Arnaldo ay sapat na para itaya ko ang lahat. Pumasok ako sa janitor's closet at isinara ang pinto. Sa gitna ng amoy ng Clorox at mga lumang mop, kinuha ko ang USB. Ang aking puso ay tila tambol na sumasabay sa takot at galit na namumuo sa aking dibdib. Bahala na bulong ko sa sarili. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Hindi ko na iisipin ang bukas. Ang mahalaga ay ang ngayon. At sa sandaling ito, ang janitress na tinawag nilang basura ay sisimulan ng maghalukay sa madidilim na lihim ng taong sumira sa kanyang buhay. Ang dilim sa loob ng janitor's closet ay tila sumasakal sa akin, pero ang liwanag mula sa screen ng aking lumang laptop na itinago ko sa ilalim ng mga sako ng basahan ang tanging nagbibigay sa akin ng pag-asa. Alam kong bawal ito. Kapag nahuli ako ng supervisor na gumagamit ng gadget sa oras ng trabaho, diretso ako sa pagkakasibak. Pero wala na akong pagpipilian. Ang hili ng ospital para sa 50,000 piso ay tila isang haton ng kamatayan para sa aking anak. Isinaksak ko ang itim na USB sa port. Sa bawat segundong dumadaan, nararamdaman ko ang paglamig ng aking mga palad. Access denied. Napangisi ako ng mapait. Arnaldo, kahit kailan talaga ay hindi ka nagbago. Ang encryption na ginamit niya ay ang mismong spiderweb algorithm na ako ang lumika 3 taon na ang nakalilipas. Ginamit niya ang sarili kong talino para ikulong ako sa labas ng katotohanan. Pero hindi niya alam bawat hibla ng code na yon ay nakaukit na sa aking memorya. Mabilis na sumayaw ang aking mga daliri sa keyboard. Hindi ko na kailangang tumingin sa mga letra. Ang aking utak ay tila isang makina na naglalabas ng mga command. Sa loob ng ilang minuto, ang pulang babala sa screen ay naging berd. Access granted. Nang bumukas ang mga files, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi lang ito basta listahan ng mga kliyente. Ito ay isang backdoor program, isang lihim na lagusan sa system ng Argentum Grid. Nakita ko ang mga transaksyong nagaganap sa real time. Libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyong piso ang unti-unting hinihigop palabas mula sa kumpanya patungo sa mga dummy accounts sa labas ng bansa. Diyos ko, bulong ko. Pinapatay nila ang kumpanya mula sa loob. At ang mas masakit, ang pirma sa digital authorization ay ang pangalan ni Rafael Montefalco, ang CEO. Isinaset up nila ang sarili nilang amo para magmukhang ito ang nagnanakaw ng pera. At si Arnaldo ang utak ng lahat. Nabalik lamang ako sa realidad nang makarinig ako ng malakas na katok sa pinto. Mabilis kong isinara ang laptop at isinilid ito sa ilalim ng mga maruming mop. Yasi, kanina ka pa ba sa loob ang daming kalat? Sa 4th floor hinahanap ka na ni supervisor? Sigaw ni Jessa mula sa labas. Oo po, lalabas na. Sagot ko habang pilit na pinapakalma ang aking boses. Lumabas ako na tila walang nangyari. Bitbit ang balde at mop pero ang utak ko ay naglalayag na sa panganib na pinasok ko. Pag-uwi ko sa aming maliit na paupahan, sa barangay sinalubong ako ng amoy ng katol at ang tunog ng ubo ni Baby Mia. Ang aming bahay ay gawa lamang sa tagpitagping plywood malayo sa marang, yang opisina na nililinis ko sa umaga. Yase, anak, buti nakauwi ka na, bungad ni Aling Rosa, ang aking ina. Hawak niya ang isang basang bimpo dahan-dahang pinupunasan ng noni Mia na kasalukuyang natutulog at may nakakabit na maliit na oxygen tank. Kamusta po siya, Nay? Tanong ko habang lumalapit sa aking anak. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Napakainit. Ang bawat paghinga niya ay tila isang laban na hindi ko alam kung hanggang kailan niya kakayanin. Mataas pa rin ang lagnat.
Tinawagan uli ako ng ospital, Yase. Kailangan na daw nating bayaran yung balance para sa mga gamot at operasyon. Kung hindi na natapos ni nanay ang kanyang sinasabi dahil nabulunan na siya sa sariling luha. Lumuhod ako sa tabi ni nanay at niyakap siya ng mahigpit. Gagawan ko ng paraan, Nay. Pangako, hindi ko hahayaang mawala si Mia. Nanatili kaming ganoon sa loob ng ilang minuto. Sa gitna ng dilim tanging, ang liwanad ng isang maliit na kandila sa tapat ng imahe ng Birheng Maria ang nagbibigay ng anino sa aming dingding. Ang bawat dasal ni nanay, ang bawat bulong ng awa ng Diyos ay tila sumasampal sa akin. Nasaan ang awa sa gitna ng ganitong kawalang katarungan mo? Nay, magpahinga na po kayo. Ako na muna ang magbabantay sa kanya, sabi ko. Nang makatulog na si nanay, kinuha ko uli ang aking laptop. Tinitigan ko ang USB. May paraan para makuha ko ang perang kailangan ko. Sa isang pindot lang, maaari kong ilipat ang maliit na bahagi ng ninanakaw ni Arnaldo patungo sa account ko. 50,000. Isang kusing lang yon kumpara sa bilyon-bilyong kinukuha nila. Ito na ba ang sagot? Diyos ko ang tanong ko sa sarili. Maging magnanakaw din ba ako para iligtas ang anak ko? Ngunit alam ko ang magiging kapalit. Kapag ginawa ko yon, wala na akong pagkakaiba kay Arnaldo. Mawawala ang tanging bagay na natitira sa akin, ang aking danggal. Kinabukasan, pumalik ako sa Argentum Grid na tila may dalang mabigat na krus. Kulang sa tulog bugbog ang katawan at punong-puno ng pag-aalinlangan ng isip. Habang napupunas ako ng mga glass wall sa IT department, hindi ko mapigil ang tumingin sa mga computer. Doon sa loob ng mga kable at codes na yon matatagpuan ang ebidensya na magpapabagsak kay Arnaldo. Nang masiguro kong break time na at kakaunti na lang ang tao, pumasok ako sa isang bakanteng cubicle. Mabilis kong isinaksak ang USB sa computer doon. Kailangan kong i-copy ang log ng mga transaksyon bilang ebidensya bago ito burahin ni Arnaldo. Anong ginagawa mo dyan? Halos tumalon ang puso ko sa lalamunan. Mabilis kong hinarap ang pinagmula ng boses. Si Jessa. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo, may hawak na basahan at nakataas ang isang kilay. Ang kanyang mga mata ay nanunuri tila binabasa ang bawat takot na nakasulat sa aking mukha. Yase? Bakit ka gumagamit ng computer ng IT? Alam mo namang mahigpit na itinagbabawal yan sa ating mga janitorial staff, di ba? Sabi niya, habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Jessa, sandali. Hayaan mo ako magpaliwanag. Laming-inig kong sabi habang pilit na tinatakpan ng screen ng monitor. Anong ipapaliwanag mo na ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang system kanina? Nanlaki ang mga mata ni Jessa nang makita ang USB na nakasaksak. Saan mo nakuha yan? Kay Sir Arnaldo yan, di ba? Nakita ko siyang nagwawala kanina dahil nawawala ang gamit niya. Nabitawan ko ang aking hawak na basahan. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila naging isang mabigat na pressure na handang dumurog sa akin. Jessa, parang awa mo na. Huwag kang maingay. Pakiusap ko ang aking boses ay halos isang bulong na lamang. Nanatiling nakapako ang tingin ni Jessa sa akin. Ang kaba sa dibdib ko ay tila isang mabilis na tambol na hindi tumitigil. Inasahan ko na ang susunod niyang gagawin ay sumigaw o tawagin ang security. Pero nanatili siyang tahimik. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng IT room at lumapit sa akin. Yasi, baliw ka na ba? Bulong niya ang boses ay pulo ng takot sa halip na galit. Alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Si Sir Arnaldo yan. Isang maling galaw mo lang, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Baka mabulok ka sa kulungan. Jessa, kailangan ko itong gawin. Nanginginig kong sagot. Ninanakawan nila ang kumpanya at ang mas malala, ginagamit nila ang pangalan ni Sir Rafael para pagtakpan ng sarili nilang dumi. Hinawakan ni Jessa ang balikat ko at hinila ako palayo sa computer. Yase, makinig ka! Maliit lang tayong tao rito. Tayong tagalinis ng kalat nila, hindi tagabunyag ng sikreto nila. Isipin mo si Baby Mia. Kapag nawalan ka ng trabaho, paano na siya? Ang pangalan ng anak ko ay tila isang sampal sa aking mukha. Napayuko ako.
Yun na nga, Jessa. Dahil kay Mia, kaya ko ito ginagawa. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa mundong. Ang mga magnanakaw ang laging panalo. Hindi na nakasagot si Jessa dahil biglang bumukas ang pinto. Mabilis kong itinago ang USB sa loob ng aking palad. Pumasok si Mark ang kanang kamay ni Arnaldo na may dalang mga dokumento. Nanliit ang kanyang mga mata nang makita kaming dalawa sa loob ng IT room. Anong ginagawa niyo rito? Bakit dalawa ang janitress dito sa loob? Asik niya. Sir, tinulungan ko lang po si Yase na maglipat ng mga gamit panglinis. Paalis na rin po kami. Mabilis na pagsisinungaling ni Jessa habang hinihila ako palabas. Nakita ko ang pagdududa sa mukha ni Mark pero hindi na siya nagtanong pa. Paglabas namin sa hallway, binitawan ako ni Jessa at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Yase, huling babala na ito. Itapon mo na yung USB na yan bago ka pa mapahamak. Hindi pa natatapos ang araw ko nang ipatawag ako sa opisina ni Professor Arnaldo. Pagpasok ko, naramdaman ko agad ang bigat ng atmospera. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya, tila isang hare na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Maupo ka, Yaseline. Sabi niya gamit ang malamig na boses na dati ay nagbibigay sa akin ng kaba, pero ngayon ay nagbibigay na lang ng put. Hindi ako kumilos. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kanyang opisina, bit-bit ang aking cleaning caddy. Ano po kailangan niyo, sir? Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Nabalitaan ko ang tungkol sa anak mo. Kailangan mo daw ng 50,000 piso para sa operasyon niya, tama? Nanigas ako. Paano niya nalaman? Siguro ay may mga mata at tae nga siya kahit saan. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa lamesa. Nang bumukas ito ng bahagya, nakita ko ang makapal na bungkos ng pera. Kulay asul. Libo-libo. 50,000 piso, Yase. Sapat na yan para mailigtas ang buhay ng anak mo, sabi niya habang nakangiti ng nakakaloko. At hindi lang yan, bibigyan kita ng bonus buwan-buwan. Ang kailangan mo lang gawin ay manahimik. Kalimutan mo na ang nakita mo sa system. Kalimutan mo na ang tungkol sa research niyon 3 taon na ang nakalilipas. Manatili kang janitress. Maglinis ka lang at sisiguraduhin kong hindi magugutom ang pamilya mo. Tinitigan ko ang pera. Iyan ang halagang hinihingi ng ospital. Iyan ang buhay ni Mia na nakalagay sa loob ng isang sobre. Isang pirma lang, isang tango lang at matatapos na ang paghihirap ko ngayong gabi. Pero pagtingin ko kay Arnaldo, nakita ko ang demonyong pumatay sa mga pangarap ko. Kapag kinuha ko ang perang, ito habang buhay na akong magiging alipin niya. Ang bawat sentimo na ibibigay niya ay galing sa pagnanakaw sa akin at sa kumpanyang nagtiwala sa kanya. Bakit, sir? Tanong ko, ang boses ko ay matatag kahit nang inginig ang aking loob. Natatakot po ba kayo? Natatakot po ba kayong malaman ni Sir Rafael na ang backdoor na ginawa niyo ay unti-unti nang bumubuta sa bulsa ng kumpanya? Nawala ang ngiti sa mukha ni Arnaldo. Namula ang kanyang leeg sa galit. Huwag kang magmalinis, Yaseline. Isang janitress ka lang. Walang maniniwala sa'yo. Ang perang ito na ang huling pag-asa mo. Kapag tinanggihan mo ito, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahang ospital sa buong Maynila na tatanggap sa anak mo. Humakbang ako paabante. Kahit mas maliit ako, tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang pera niyo, sir, ay kasing dumi ng sahig na nililinis ko araw-araw. Pero ang pinagkaiba natin, ang dumi sa sahig kayang linisin ng sabon at tubig. Pero ang dumi sa konsensya niyo kahit gaano niyo pakintabin, habang buhay na yang mabaho. Tumalikod ako at naglakad palabas ng opisina nang hindi kinukuha ang pera. Paglabas ko, naramdaman ko ang pagbagsak ng aking balikat. Ang tapang ko ay biglang napalitan ng takot. Saan ako kukuha ng pera? Anong gagawin ko? Dumiretso ako sa locker room para kunin ang gamit ko bago umuwi. Pero bago ko pa mabuksan ang locker ko, narinig ko ang pabulong na usapan sa kabilang panig ng dingding. Boses iyon ni Arnaldo at Mark.
Sigurado ka ba na kay Rafael lahat mapupunta ang sisi? Tanong ni Mark. Oo, ang lahat ng transfers ay may digital signature niya. Sa oras na matrigger ang huling phase ng virus, bukas ng gabi, ang buong Argentum grid ay babagsak at si Rafael ang hahabulin ng NBI habang tayo nasa eroplano na patungong ibang bansa kasama ang bilyon-bilyong piso. Sagot ni Arnaldo habang tumatawa. Halos hindi ako makahinga. Bukas ng gabi, iyon ang takdang panahon. Hindi lang pala pagnanakaw ang plano nila. Ito ay isang total sabotage. Sisirain nila ang buhay ni Sir Rafael at ang kabuhayan ng libu-libong empleyado ng kumpanyang ito. Napaatras ako pero sa kamalasan ay nabangga ko ang isang metal na bucket. Napatigil ang usapan sa kabilang silid. Sino yan? Sigaw ni Mark. Mabilis akong sumiksik sa likod ng malalaking plastic drum ng floor wax. Pinigil ko ang aking hininga hanggang sa naramdaman ko na ang kirot sa aking dibdib. Ang tunog ng mga yabag ni na Mark at Arnaldo ay papalapit sa pinto ng locker room. Bawat segundong dumadaan ay tila isang taon. May tao ba rito? Asik ni Mark. Narinig ko ang kalansing ng mga metal locker habang isa-isa niya itong tinitignan. Baka pusa lang yan o yung tumatagas na tubo. Huwag kang praning, Mark. Bukas ng gabi, tapos na ang lahat. Sabi ni Arnaldo. Narinig ko ang tunog ng kanilang paglakad palayo. Nang masiguro kong wala na sila, napaupo ako sa malamig na sahig. Nanginginig ang buong katawan ko. Kailangan kong kumilos. Hindi pwedeng manatili lang akong tagalinis habang sinisira nila ang buhay ng napakaraming tao. Pero paano? Isa janitress lang ako. Sino ang maniniwala sa akin? Kumuha ako ng isang pirasong papel mula sa aking bulsa at isang lumang ballpen. Sa gitna ng dilim, isinulat ko ang lahat ng narinig ko. Sir Rafael, mag-ingat po kayo. May backdoor sa system. Bukas ng gabi ang sabotage. Si Arnaldo ang utak. Hindi ko nilagay ang pangalan ko. Mabilis akong tumakbo patungo sa executive floor. Plano ko ay isingit ang sulat sa ilalim ng pinto ng opisina ni Sir Rafael. Pero bago pa ako makalapit, hinarang na ako ni Mark sa hallway. Tila, naghihintay talaga siya. O Natividad, bakit nandito ka sa executive floor tapos na ang shift mo, diba? Tanong niya habang nakapulsa. Ang kanyang ngiti ay tila isang babala. May nakalimutan lang po akong linisin, sir. Mabilis kong sagot habang itinatago ang sulat sa likod ko. Linisino ba ka naman? May gusto kang isabit na kung ano. Bigla niyang hinablot ang kamay ko. Nalaglag ang papel sa sahig. Mabilis niya itong pinulot at binasa. Tumawa siya ng malakas, isang tawang nakakapangilabot. Seryoso ka ba rito, Yas? Akala mo ba papansinin ni Sir Rafael ang sulat mula sa isang basurang katulad mo? Pinunit niya ang papel sa harap ko at itinapon ang mga piraso sa aking mukha. Umuwi ka na habang may trabaho ka pa? Dahil bukas baka kahit basahan, hindi ka na pwedeng humawak. Kinabukasan, pagpasok ko sa kumpanya, naramdaman ko agad na may kakaiba. Ang mga gwardiya sa lobby ay mas masungit kaysa dati. Ang mga empleyadong nadadaanan ko ay nagbubulungan habang nakatingin sa akin. Siya yan, di ba, yung janitress na laging malapit sa IT room? Sayang akala mo tahimik. May matilim palang balak. Hindi ko sila pinansin. Dumretso ako sa cafeteria para kumuha ng mainit na tubig para sa kape ko. Doon ko nakita si Ma'am Evelyn, ang head of finance at asawa ni Arnaldo. Napapaligiran siya ng mga bodyguard at iba pang opisyal ng kumpanya. Nawawala ang wallet ko, sigaw ni Ma'am Evelyn. Nandito lang yan sa bag ko kanina bago ako pumunta sa restroom. May nakapasok na janitress doon habang nandoon ako. Lahat ng mata ay lumingon sa akin. Nanlamig ang aking mga paa. Alam ko na ang mangyayari. Ito na ang ganti ni Arnaldo. Ikaw, turo sa akin ng isang security guard. Sumama ka sa amin sa security office. May report na ikaw ang huling nakitang lumabas sa restroom kung nasaan si Ma'am Evelyn. Wala po akong kinuha. Naglilinis lang po ako. Sigaw ko habang hinihila nila ang aking braso. Dinala nila ako sa harap ng maraming tao sa lobby.
Nandun si Arnaldo nakatayo sa tabi ni Sir Rafael nakakadating lang. Ang mukha ni Sir Rafael ay puno ng pagtataka at disappointment. I-check ang bag at locker niya, utos ni Arnaldo. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga magnanakaw sa loob ng Argentum Grid. Sir Rafael, ito ang sinasabi ko sa inyo. Minsan ang mga taong binibigyan natin ng pagkakataon, sila pa ang tumitira sa atin. Kinuha nila ang aking cleaning bag. Itinapon nila ang lahat ng laman nito sa sahig, ang aking baon, ang aking lumang cellphone at ang mga gamit sa paglilinis. At sa gitna ng lahat ng yon, lumabas ang isang kulay gintong wallet. Ang wallet ni Ma'am Evelyn. Blagtila, gumuho ang langit sa ibabaw ko. Hala siya nga! Magnanakaw, napakawalang hiya, binigyan na ng trabaho, nagnakaw pa! Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Sigaw ko, ang aking boses ay puno ng uwat at pait. Tumingin ako kay Sir Rafael. Sir, maniwala po kayo sa akin, iset up lang po ako. May gusto po akong sabihin tungkol sa system. Enough! Sigaw ni Arnaldo, sabay lapit sa akin. Dinuro niya ako sa mukha. Huwag mong gamitin ang talino mo para gumawa ng kwento, Yaslin. Huling-huli ka na. Sir Rafael, kailangan na nating itawag ito sa pulis. Tumingin sa akin si Sir Rafael. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Yase, bakit mo ginawa ito? Akala ko pa naman, ikaw ang pinakamasipag naming tauhan. Sir, parang awa niyo na. Hindi po ako magnanakaw. Bulong ko habang tumatulo ang aking mga luha. Pero bago pa ako makapagsalita uli, may lumapit na pulis at pinuputan ako ng posas. Sa gitna ng kahihiyan, habang hinihila ako palabas ng kumpanya. Nakita ko si Arnaldo sa malayo. Hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa kanyang rilo. Noumiti siya isang ngiting nagsasabing, panalo na siya. 5:00 na ng hapon. Ito na ang deadline ng ospital para kay Baby Mia. At ito rin ang simula ng huling gabi ng Argentum Grid. Ang lamig ng bakal sa aking mga pulso ay tila humahalay sa aking pagkatao. Sa bawat hakbang palabas ng gusali, ramdam ko ang mga mata ng mga tao mapanghusga matatalas, tila mga patalim na bumabaon sa aking balat. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa bigat ng aking dinadala. Sa loob ng police car, nakatingin lang ako sa labas. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga luhang hindi ko na mailabas. Mia, patawarin mo si Mama. Bulong ko sa hangin. 5:00 na. Alam kong sa mga sandaling ito, tinatanggal na ng mga nurse ang swero ng anak ko. Ang isiping nahihirapan siya habang ako ay nakakulong dito, ay sapat na para durugin ang natitirang piraso ng puso ko. O bakit ka umiiyak na yon ka magsisisi pagkatapos mo magnakaw? Asik ng pulis na nasa tabi ko. Hindi ako sumagot. Nanatili akong matatag. Hindi ako luluhod. Hindi ako magmamakaawa sa kasalan ng hindi ko ginawa. Hindi po ako nagnakaw. Sabi ko, ang boses ko ay malamig at diretso. At kung titingnan niyo ang CCTV sa 4th floor restroom hallway, makikita niyo ang katotohanan. Anong katotohanan? Huling-huli ka na, di ba? Ang kamera sa dulo ng hallway ay may blind spot sa bawat 15 segundo dahil sa naglulup na servomotor nito. Nung oras na sinabi ni Ma'am Evelyn na nandun ako, naglilinis ako ng bintana sa tapat mismo ng kamera. Kung titingnan niyo ang refleksyon sa salamin ng bintana, makikita niyo si Mark na pumasok sa restroom bago ako at may hawak siyang kulay gintong bagay. Natahimik ang pulis. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. Paano mo nalaman ang tungkol sa servomotor ng kamera? Dahil ako nag-install ng firmware ng mga kamera na yan, 3 taon na ang nakalilipas, bago niyo ako naging janitress. Sagot ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata sa police station habang hinihintay ang aking processing. Isang pamilyar na boses ang narinig ko sa lobby, si Sir Rafael. Kasama niya si Arnaldo na halatang hindi mapakali. Sir Rafael, bakit kailangan niyo pang pumunta rito? Hayaan na natin ang mga pulis sa babaeng yan. Sabi ni Arnaldo. Pilit na hinihila ang CEO palabas.
Hindi, Arnaldo. May mali, sagot ni Rafael. Pumunta ako sa IT room kanina. Sabi ng mga tauhan mo, may nag-access daw ng system gamit ang isang administrator override code na matagal na natin hindi ginagamit. At ang code na yon, pag-aari ng isang Y natividad. Napalingon ako. Ang puso ko ay tila sasabog. Lumapit si Sir Rafael sa rihas. Tinitigan niya ako, hindi bilang isang magnanakaw, kundi bilang isang palaisipan. Yaselin, sino ka ba talaga? Sabi ni Arnaldo, isa ka lang hamak na janitress na may record ng plagiarism. Pero bakit ang mga codes na nakikita ko sa system ay may pirma mo? Huminga ako ng malalim. Panahon na. Sir Rafael, ang plagiarism record na sinasabi niya ay gawa-gawa niya lang. Ninakaw niya ang research ko tungkol sa Argentum Grid Security. At na yun, ninanakawan niya ang kumpanya niyo. Ang wallet na nakita sa bag ko, inilagay ni Mark yon nung iniwan ko ang cleaning caddy ko sa hallway para kumuha ng mainit na tubig. Sinunggaling. Sigaw ni Arnaldo, mangsusugurin ako sa likod ng rehas, pero hinarang siya ng pulis. Sir, huwag kayong maniwala sa kanya. Desperada na siya. Sir Rafael, pagpapatuloy ko, hindi pinapansin si Arnaldo. Ngayong gabi, 8:00, mag-execute ang final phase ng virus na itinanim nila. Ang bilyong piso na mawawala ay hindi mapupunta sa labas ng bansa. Mapupunta yon sa isang dummy account na nakapangalan sa asawa mo, pero ang IP address na gagamitin ay mula sa opisina MO. Sisirain nila ang buhay mo para makuha ang kumpanya. Biglang namatay ang mga ilaw sa police station. Ang backup generator ay agad na gumana pero ang ingay ng paligid ay napalitan ng katahimikan. Ang cellphone ni Sir Rafael ay biglang tumunog. Sir, ang system nag-crash na! Sigaw ng boses sa kabilang linya. Hindi namin ma-access ang firewall. Nagba-blackout na ang lahat ng servers. Napatitig si Rafael sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pagkilala. Arnaldo, ano ito? Mumisi si Arnaldo, isang nising hindi na nagtatago. Huli na, Rafael! Kahit anong gawin nyo, hindi nyo na mapipigilan ang pagguho ng Argentum. At ikaw, Yaselin? Mabulok ka rito sa kulungan. Humarap si Arnaldo at mabilis na lumabas ng istasyon. Alam niyang nagsimula na ang kaguluhan. Tumingin ako kay Rafael. Sir, ilabas niyo ako rito. Ako lang ang nakakaalam ng kill switch ng virus na yan. Ako ang gumawa ng algorithm na ginagamit nila. I can stop this, but we only have 2 hours. Tumingin si Rafael sa pulis pagkatapos ay sa akin. Sa gitna ng dilim at tunog ng mga sirena sa labas, gumawa siya ng isang desisyon na magbabago sa aming lahat. Buksan ang rehas. Ngayon din. Habang lumalabas ako ng selda, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Ang janitress na tinapaktapakan nila ay wala na. Ang henyo na itinago sa loob ng 3 taon ay handa ng lumaban. Sir Rafael, sabi ko habang naglalakad kami patungo sa kanyang sasakyan. Tumawag kayo sa ospital. Sabihin niyo ang nanay ni Baby Mia ay parating na at dala ko ang pambayad na hindi kayang tapatan ng kahit anong ginto. Mabilis ang pagpapatakbo ni Sir Rafael ng kanyang sasakyan sa gitna ng bumubuhos na ulan. Sa bawat pag-iwas niya sa trapiko, nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib, hindi dahil sa bilis ng takbo, kundi dahil sa bigat ng nakasalalay sa aking mga kamay. Hawak ko ang aking lumang laptop sa aking kandungan, pilit na kumukonekta sa server ng kumpanya gamit ang hotspot ng cellphone ni Rafael. Kaya mo ba talagang pigilan ito, Yase? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nakatingin sa kalsada. Gagawin ko ang lahat, sir, pero kailangan ko makapasok sa mainframe. Ang virus na itinanim nila ay parang cancer. Habang tumatagal, mas lalo nito kinakain ang mga backup servers natin. Sagot ko habang mabilis na nagtatype. Sa gitna ng aking pag-a-access sa mga lumang logs upang hanapin ang pinagmula ng command, may isang folder akong nabuksan na hindi ko inaasahan. Isang folder na may pangalang Project L.
Napatigil ang aking mga daliri. Ang hininga ko ay tila nabitawan. Project L. Iyon ang tawag ni Lito, ang namayapa kong asawa, sa kanyang huling investigasyon bago siya namatay sa isang aksidente sa kalsada 3 taon na ang nakalilipas. Si Lito ay isang auditor sa universidad. Kung nasaan kami ni Arnaldo noon. Bakit nandito ito sa server ng Argentum? Bulong ko sa sarili. Binuksan ko ang mga files. Ang aking mga mata ay nanlaki sa bawat dokumentong nababasa ko. Hindi ito tungkol sa technology. Ito ay tungkol sa mga illegal na transaksyon ni Arnaldo noon pa man. At may isang email thread doon na nagpabago sa ikot ng mundo ko. From Arnaldo de Vega to the... Masyadong marami nang alam si Lito Natividad tungkol sa mga fund transfers. Hindi siya pwedeng makarating sa board. Gawin niyo ang lahat para manahimik siya. Takutin niyo lang sigura. Duhin niyong hindi na siya makakapagsalita. Ang petsa ng email, 1 araw bago ang accident ni Lito. Naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng aking buong katawan. Ang ingay ng makina ng sasakyan at ang patak ng ulan ay tila naglaho. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Lito. Pinatay siya ni Arnaldo. Yase, anong nangyari? Bakit ka tumigil? Tanong ni Rafael Bacas, ang pag-aalala ng makitang nakatulala ako sa screen. Hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila may nakabarang tinik. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, gusto kong wasakin ang lahat ng nasa harap ko. Ang taong nagnakaw ng aking career, ang taong nagpahirap sa akin bilang janitress, ay siya ring taong kumuha sa ama ni Mia. Ang taong dahilan kung bakit lumalaking walang tatay ang anak ko at naghihirap kami ngayon. Nanlabo ang aking paningin dahil sa nagbabadyang mga luha, pero mabilis ko itong pinunasan gamit ang likod ng aking palad. Hindi ngayon ang oras para manghina. Kung dati ay ginagawa ko ito para sa danggal at para kay Mia, ngayon ay ginagawa ko ito para sa katarungan. Sir Rafael, sabi ko, ang boses ko ay malamig at puno ng put na hindi ko pa naramdaman kailanman. Hindi lang pera ang ninanakaw ni Arnaldo sa atin, buhay ang kinuha niya. Pagdating namin sa Argentum Grid, ang lobby ay parang isang war zone. Ang mga empleyado ay nagtatakbuhan, ang mga monitors ay nag-flicker ng kulay pula, at ang tunog ng alarm ay nakakabingi. Sir Rafael, salamat at nandito na kayo. Sigaw ng head of security. Si Sir Arnaldo ay nasa server room, nakalock ang pinto. Sinusubukan daw niyang i-manual override ang system para iligtas ang kumpanya. Iligtas o ubusin ang natitira? Asik ko. Dumretso kami sa server room. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ko si Arnaldo. Kalmado siyang magta-type, tila walang naririnig na kaguluhan sa labas. Nang makita niya kami, lalo na nang makita niya ako nakasama ni Rafael, dahan-dahan siyang tumayo at numiti isang ngiting tagumpay. Huli na kayo, Rafael. Sigaw niya mula sa loob. Ang boses niya ay naririnig namin sa intercom. Ang huling batch ng pera ay kasalukuyan ng lumilipat at sa loob ng 5 minuto ang buong database ng Argentum ay mabubura. Wala nang ebidensya, wala nang kumpanya, at ikaw ang sisisihin ng lahat. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pangungutya. Sayang, Yaseline, magaling ka sana, pero sa mundong ito ang talino ay walang saysay kung wala kang kapangyarihan. Lumapit ako sa salamin. Itinaas ko ang aking laptop at ipinakita sa kanya ang Project L folder. Nakita ko ang biglang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang mapuputing balat ay tila nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay na kanina ay kalmado, ay nagsimulang manginig. Alam ko na, Arnaldo, sabi ko, bawat salita ay tila isang bala. Alam ko na ang ginawa mo kay Lito. Hindi lang ito tungkol sa codes na yon. Ito ay tungkol sa dugo ng asawa ko na nasa mga kamay mo. Hindi mo mapapatunayan yan. Sigaw niya pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Panuurin mo ako.
Sagot ko. Mabilis kong isinaksak ang aking laptop sa terminal sa labas ng room. Ang aking mga daliri ay hindi na lang basta nagtatype, sila ay naghihigante. Ginamit ko ang mismong encryption na ninakaw niya sa akin para i-lock ang kanyang access mula sa loob. System lockdown initiated. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Arnaldo habang pilit na pinipindot ang kanyang keyboard pero wala nang room response sa kanya. Ikinulong kita sa loob ng sarili mong kasinungalingan. Sabi ko habang hindi inaalis ang tingin sa screen. Rafael, tawagan niyo na ang NBI. Hindi lang cybercrime ang ikakaso natin. Murder. Sa loob ng server room, nagsimulang magwala si Arnaldo. Pinagbabasad niya ang mga monitor sumisigaw, nagmamakaawa. Ang taong akala mo ay Diyos ng teknolohi, ay mukha na ngayong isang desperadong daga na nakulong sa bitat. Ngunit sa gitna ng aking pagkapanalo isang pulang babala ang lumitaw sa aking screen. Warning, critical system failure in 60 seconds, backup power offline. Yase, ano yan? Tanong ni Rafael. Nag-set siya ng trap. Kapag hindi ko na-stop ang transfer sa loob ng 1 minuto, magsa-self-destruct ang hardware. Mawawala ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ang pawis ay tumutulo sa aking no. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ito na ang pinakamahirap na code na kailangan kong ayusin. At sa aking isip, naririnig ko ang boses ni Mia. Ang boses ng anak ko na naghihintay sa akin. 45 segundo. Ang pulang ilaw mula sa monitor ay tila dumudugo sa aking paningin. Naririnig ko ang mabilis na tibok ng aking puso kasabay ng tunog ng orasan na tila bawat segundo ay isang pako na ibinabaon sa aking kaba. Sa gilid ng aking mga mata nakikita ko si Arnaldo na parang hayop na nakakulong sa loob ng glass server room. Hinahampas niya ang salamin sumisigaw ng mga salitang hindi ko na maintindihan dahil sa ingay ng mga fan ng server na tila lilipad na sa sobrang init. Yase, kaya mo ba? 30 seconds na lang, sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang bilyon-bilyong piso ng kumpanya at ang kinabukasan ng libu-libong pamilya ay nakasalalay sa 10 daliri ko na ngayon ay basa na ng pawis. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng terminal. Isang tawag mula kay Nanay Rosa. Sinagot ko ito nang hindi inaalis ang pingin sa screen. Si anak, ang mga doktor, ililipat na nila si Mia sa ward. Sabi nila, wala na tayong time humahagulgol, nasabi ni Nanay. Sa background, naririnig ko ang mahinang ubo ni Mia at ang ingay ng mga hospital equipment. Nanikas ako. Ito na ba yon ang sandali na kailangan kong mamili kung itutuloy ko ang pag-stop sa virus? Mawawalan ako ng oras para makiusap sa ospital o humanap ng paraan para sa pera. Pero kung bibitaw ako ngayon para sa anak ko, mawawala ang ebidensya laban sa pumatay sa asawa ko. Ang hustisya para kay Lito ay maglalaho na parang usok. Nay, sabihin mo sa mga doktor, sandali lang 5 minuto lang sigaw ko habang patuloy na nagtatype. 15 seconds remaining. Hindi mo kaya, Yaslin? Sigaw ni Arnaldo sa intercom, ang kanyang mukha ay puno ng pait. Ang virus na yan ay may dead man's switch. Sa oras na istop mo ang transfer, sasabog ang database, walang matitira. Pare-pareho tayong babagsak. Tumingin ako sa screen. Nakita ko ang huling layer ng encryption. At doon napagtanto ko ang isang bagay. Ang code na ito, hindi ito ang ninakaw niya sa akin. Ito ang code na ginawa niya puno ng yabang, puno ng butas. Arnaldo, nakalimutan mo na ba kahit gaano mo pa kopyahin ang gawa ko, hindi mo kailanman matutularan ang paraan ng pag-iisip ko. Ang bawat linya ng code ay tila isang maze. Pero para sa akin, ito ay isang tuwid na daan. 10 seconds. Ito para kay Lito, bulong ko. 5 seconds. Ito para sa dangle ko, 1 second. Pinindot ko ang huling key. Enter. Tumigil ang lahat. Ang nakakabinging ingay ng mga alarm ay biglang napalitan ng nakakatakot na katahimikan. Ang screen na kanina ay nag-flicker ng pula ay naging asul.
Isang salita lang ang nakasulat. System secured. Napaupo ako sa sahig. Ang aking hininga ay tila gustong humabol sa takbo ng oras. Naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa aking pisingi, hindi luha ng lungkot, kundi luha ng paglaya. Nagawa mo, Yase. Nagawa mo, bulong ni Rafael, sabay hawak sa kanyang dibdib sa sobrang relief. Sa loob ng server room nang hina ang mga tuhod ni Arnaldo at napaluhod siya sa sahig. Alam niyang tapos na ang laro. Hindi lang ang transfer ang natigil. Ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw at ang Project L files ay nakalock na at handa nang i-download ng mga otoridad. Ngunit ang aking tagumpay ay sandali lang. Naalala ko si Mia. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone para tawagan uli si nanay. Pero bago ko pa madial ang number, may humawak sa balikat ko. Si Sir Rafael. Yasi, huwag kang mag-alala tungkol sa ospital. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Kanina pa ako nagpadala ng tao sa ospital ni Mia. Ang lahat ng bills ay bayad na at ang pinakamagaling na surgeon sa bansa ay kasalukuyan ng naghahanda para sa kanya. Ang anak mo ay ligtas na. Napahikbi ako ng malakas. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pambabastos na tiniis ko bilang janitress. Ang lahat ng gabi na nagugutom kami ni nanay, tila lahat yon ay nabura sa isang sandali. Salamat, sir. Marami salamat, sabi ko sa pagitan ng aking mga iyak. Huwag kang magpasalamat sa akin, Yase. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Ibinigay mo ang lahat para sa kumpanyang ito, kahit atinrato ka namin na parang basura. Sagot ni Rafael. Biglang bumukas ang malaking pinto ng IT department. Pumasok ang mga tauhan ng NBI, National Bureau of Investigation, kasama si Jessa na halatang natataranta pero may bakas ng tapang sa muka. Siya ang naglok sa amin sa labas, turo ni Jessa kay Arnaldo na nasa loob pa rin ng server room. Tumingin si Jessa sa akin at numiti ng palihim isang pasasalamat na hindi na kailangan pang bigkasin. Habang pinoposasa ng mga pulis si Arnaldo, palabas ng server room, dumaan siya sa harap ko. Tumigil siya ng sandali, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit. Akala mo ba tapos na ito, Yaselin? Isang janitress ka lang pa rin sa mata ng mundo asik niya? Hinarap ko siya ng may dignidad. Inayos ko ang aking gusot-gusot na uniforme. Maaring sa mata mo, Arnaldo, janitress lang ako. Pero sa mata ng katotohanan, ako ang henyong pumatay sa karera mo. At ang basurang tinatawag mo iyan, ang maglilinis ng huling bakas mo sa mundong ito. Pinanood ko siyang kaladkarin palabas. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-alis din ng malaking tinik sa aking buhay. Pero habang tumatahimik ang paligid, alam kong marami pang dapat ayusin. Ang Argentum Grid ay sugatan at ang buhay ko ay kailangang buuin muli mula sa mga abo ng nakaraan. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng hospital room ay tila isang haplos ng langit. Sa loob ng 3 taon na yon ko lang naramdaman ang ganitong uri ng kapayapaan. Pinagmasdan ko si Baby Mia na mahimbing na natutulog. Wala na ang malalaking tubo sa kanyang katawan at ang kulay ng kanyang balat ay hindi na maputla. Ang bawat paghinga niya ay tila isang himig ng bagong buhay. Yase, anak, kumain ka muna, bulong ni Nanay Rosa habang inilalapag ang isang balot ng pandesal sa lamesa. Mula kagabi hindi ka pa natutulog. Baka ikaw naman ang magkasakit. Hindi po ako napapagod, Nay. Sagot ko habang hinahaplos ang buhok ni Mia. Sa totoo lang, parang nayon lang ako tunay na nagising. Napatigil kami nang bumukas ang pinto at pumasok si Sir Rafael. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang mamahaling suit. Nakapolo shirt lang siya at bakas sa kanyang mukha ang puyat, pero ang kanyang mga mata ay puno ng sigla. Sir Rafael! Pagbati ko habang tumatayo. Yase, wag ka nang tumayo. Kamusta ang bata? Tanong niya habang lumalapit sa crib. Maayos na po siya, sir. Sabi ng doktor, milagro daw ang bilis ng pag-recover niya. Hindi yan milagro, Yase. Yan ay bunga ng pagmamahal ng isang ina na handang itaya ang lahat. Sabi ni Rafael. Tumingin siya sa akin ng may seryosong ekspresyon.
Yase, handa na ang lahat sa kumpanya. Ang board of directors ay naghihintay sa iyo. Panahon na para bawiin mo ang nararapat sa iyo. Pagbabalik ko sa Argentum Grid Technologies, hindi na ako dumaan sa entrance ng mga staff at janitorial. Pumasok ako sa main lobby. Ang mga gwardiya na dati ay humila sa akin. Palabas na may posas ay sabay-sabay na tumayo ng tuwid at sumaludo. Nakita ko ang hiya sa kanilang mga mata, ang pagyuko ng kanilang mga ulo dahil sa maling pagtrato sa akin kahapon. Naglalakad ako sa gitna ng hallway, hindi suot ang kulay dilaw na uniforme, kundi ang aking dignidad. Ang mga empleyadong dati ay nagbubulungan at tumatawag sa aking basura ay natahimik. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig na ako mismo ang nagpakintab ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa loob ng malaking auditorium, nagtitipon ang lahat ng empleyado. Nakatayo si Rafael sa gitna ng stage. Sa likod niya ay isang malaking screen na nagpapakita ng isang opisyal na pahayag. Mga kasama, panimula ni Rafael, ang boses niya ay umaalingaw sa buong silid. Kahapon ang kumpanyang ito ay muntik ng gumuho. Muntik na tayong mawala ng kabuhayan dahil sa kataksilan ng mga taong pinagkatiwalaan natin. Pero nailigtas tayo ng isang tao na hindi natin pinansin. Isang tao na minaliit natin dahil sa kanyang trabaho. Itinuro ni Rafael ang pintuan kung nasaan ako. Nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na utak sa likod ng Argentum Grid Security System. Ang babaeng nadnakawan ng karapatan sa kanyang sarible imbensyon 3 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng hinarap ang lahat ng pang-aapi para lang protektahan ang kanyang pamilya. Miss Yaselin Natividad pumani ka rito sa entablado. Ang palakpakan ay nagsimulang mamuo dahan-dahan hanggang sa naging isang malakas na dagundong. Habang naglalakad ako paakyat, nakita ko si Jessa sa gilid umiiyak sa tuwa habang iwinawagayway ang kanyang basahan. Ninitian ko siya, ang tanging tao na nakakita sa akin nung ako ay wala pa. Yase, sabi ni Rafael sa harap ng lahat. Sa ngalan ng Argentum Grid, humihingi ako ng tawad sa lahat ng pasakit na dinanas mo. Mula sa araw na ito, ang iyong record ay malinis na. Ang plagiarism case laban sa iyo ay pormal ng binawi ng universidad pagkatapos naming ipakita ang mga ebidensya mula sa computer ni Arnaldo. Kinuha ni Rafael ang isang ID card, isang gold card na may nakasulat na Chief Security Officer. Hindi sapat ang pasasalamat para sa ginawa mo. Kaya naman pormal kitang inaanyayahan na pamunuan ng aming cybersecurity department. Hindi ka na tagalinis ng aming sahig, Yase. Ikaw na ang tagabantay ng aming pintuan. Hinawakan ko ang ID. Ang bigat nito ay tila sumasagisag sa lahat ng sakripisyo ko. Tumingin ako sa dami ng tao. Nakita ko ang mga mukha ng mga taong dati ay nandiri sa akin. Kinuha ko ang mikropono. Ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Salamat po, Sir Rafael. Pero bago ko tanggapin ito, may isang hiling lang po ako. Natahimik ang lahat. Gusto ko pong ang lahat ng janitorial at maintenance staff ng kumpanyang ito ay makatanggap ng aumento sa sahod at mas maayos na healthcare benefits. Dahil ang kumpanyang ito ay hindi lang tumatayo dahil sa mga codes at bilyon-bilyong piso, tumatayo ito dahil sa mga taong gumigising ng maaga para siguraduhing malinis at maayos ang paligid nyo. Walang trabahong mababa kung ang danggal mo ay mataas. Muling umugong ang palakpakan, mas malakas, mas tapat. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang espiritu ni Lito sa tabi ko. Alam kong nakangiti siya. Ngunit habang tinatanggap ko ang mga pagbati-isang tawag, ang pumasok sa telepo ni Rafael. Nakita ko ang pagdilim ng kanyang mukha. Yase, bulong niya sa akin habang pababa kami ng stage. Hindi pa pala tapos ang lahat. Si Ma'am Evelyn, ang asawa ni Arnaldo, nawawala siya. At dala niya ang huling decryption key na hindi natin nakuha sa system. Kung magagamit niya yon, maaari pa rin niyang mabuksan ang mga dummy accounts mula sa labas. Hindi ko pa man lubos na nalalasap ang lambot ng aking bagong silya sa Chief Security Office. Heto ako ngayon, nakaharap muli sa 3 malalaking monitors.
Ang suot kong corporate blazer ay tila isang balute, pero sa ilalim nito, nararamdaman ko pa rin ang bilis ng pintig ng puso ko na parang noong suot ko pa ang dilaw na uniforme. Yase, nahanap mo na ba? Tanong ni Rafael na nakatayo sa likuran ko. Hawak ang kanyang telepo na habang kausap ang mga otoridad. Nakamask ang IP address niya, sir. Gumagamit si Evelyn ng satellite connection. Marahil ay nasa loob siya ng isang gumagalaw na sasakyan o isang pribadong yate. Sagot ko habang mabilis na nagtatype ng mga command para i-trace ang signal. Pero nagkamali siya. Ginamit niya ang huling decryption key para subukang i-access ang main vault ng Argentum. Yon ang huling bakas na kailangan ko. Sa screen, isang pulang tuldok ang kumikislap sa mapa ng Manila. Papunta ito sa isang pribadong hangar sa Pasay. Papunta siya sa airport. Gusto niyang tumakas palabas ng bansa, dala ang bilyon-bilyong pisong ninakaw nila. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari yon. Hindi siya makakaalis, sir. Nakalak na ang lahat ng accounts, pero kailangan ko siyang tigilan bago niya tuluyang ma-delete ang source code ng ating global firewall. Kapag ginawa niya yon, magiging bulag ang kumpanya sa loob ng 48 oras. Sapat na oras para mawala siya ng parang bula. Matapos ang 30 minutong mabilis na pagmamaneho kasama ang mga tauhan ng NBI, narating namin ang isang madilim na bahagi ng hangar. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, tila ayaw pa ring linisin ang dumi ng gabing ito. Nakita namin ang isang mamahaling puting SUV sa tapat ng isang maliit na jet. Doon sa gitna ng ingay ng ulan at hangin nakatayo si Evelyn De Vega. Hindi na siya ang marangyang babaeng nakita ko sa cafeteria kahapon. Magulo ang kanyang buhok, basa ng ulan ang kanyang mamahaling suot, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at puot. Hawak niya ang isang tablet. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw. Evelyn, itigil mo na ito, sigaw ni Rafael habang bumababa kami ng sasakyan. Wala ka nang mapupuntahan, si Arnaldo ay nasa kamay na ng mga pulis. Tumawa si Evelyn, isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Sa tingin niyo ba ay susuko ako ng ganito na lang kung hindi mapapasa akin ang perang ito? Walang makikinabang nito. Sisirain ko ang Argento. Ipaparamdam ko sa inyo ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Tumingin siya sa akin at ang put sa kanyang mga mata ay mas matalas pa sa kahit anong patalim. At ikaw na basuram janitress, akala mo ba ay nanalo ka na? Isang utusan ka lang. Wala kang karapatang sirain ang pamilya ko. Lumapit ako ng dahan-dahan. Hindi alintana ang ulan na bumabasa sa aking blazer. Hindi ko sinira ang pamilya niyo, Ma'am Evelyn. Kayo ang sumira sa sarili niyo nung pinili niyo ang pera kaysa sa danggal, nung pinili niyo ang pagnanakaw kaysa sa katotohanan. Manahimik, kasigaw niya habang itinataas ang tablet. Isang pindot ko lang, ang lahat ng database niyo ay maglalaho, magiging abo ang Argentum. Gawin mo, hamon ko sa kanya, ang boses ko ay matatag at walang bakas ng takot. Nagtaka siya. Anong sabi mo? Sabi ko, pindutin mo na, ngayon din. Inilabas ko ang sarili kong cellphone at ipinakita ang isang screen na may umaandar na progress bar. 5 minuto na ang nakakalipas nang matris ko ang connection mo. Habang nagsasalita ka, unti-unti ko nang binabawi ang decryption key mula sa tablet mo. Ang hawak mo ngayon, isang pirasong salamin na lang na walang kwenta. Nanlaki ang mga mata ni Evelyn. Mabilis niyang pinindot ang execute button sa kanyang tablet. Pero sa halip na ang pagkawasak ng Argentum isang mensahe, ang lumitaw sa kanyang screen, access denied, assets frozen. Hindi maaari, sigaw ni Evelyn. Sinubukan niyang itapon ang tablet sa akin, pero mabilis siyang nahawakan ng mga otoridad. Napaluhod siya sa basang semento, humahagulgol, sumisigaw ng mga sumpa. Ang babaeng dati ay itinuturing na reyna ng Argentum ay mukha na ngayong isang basang sisiw na nawala ng lahat ng kanyang balahibo. Lumapit ako sa kanya at tumayo sa kanyang harapan. Sabi mo, utusan lang ako. Tama ka. Utusan ako ng katotohanan. At ang utos sa akin na yugabi ay tapusin na ang lahat ng kasinungalingan niyo. Kinuha
Kinuha ko ang tablet mula sa sahig at ibinigay ito kay Rafael. Sir, ligtas na ang lahat. Ang bilyon-bilyong piso ay nananatili sa kumpanya at ang ebidensya ng kanilang huling pagtatangka ay nandito na rin. Tumingin sa akin si Rafael nang may malalim na paggalang. Salamat, Yase. Nayon, tapos na ang gabi. Maaari ka nang umuwi sa pamilya mo? Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Nanay Rosa. Sa loob ng aming maliit na kwarto, gising na si Baby Mia at kumakain ng lugaw. Ang kanyang mga mata ay nagminingning nang makita ako. Mama, tawag niya, ang boses ay malakas at puno ng sigla. Binuhat ko ang aking anak at hinalikan siya sa noo. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi ito ang posisyon, hindi ito ang pera, kundi ang katotohanang kaya ko nang protektahan ng anak ko nang hindi kinakailangang yumuko sa mga taong walang banggal. Ngunit bago pa ako makapagpahinga, napansin ko ang isang lumang sobre sa ibabaw ng aming maliit na lamesa. Isang sulat na nanggaling sa unibersidad na may selyo ng confidential. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang pangalan na hindi ko inaasahan. Isang pangalan na magbubukas ng isa pang sikreto ang matagal nang nakabaon tungkol sa pagkamatay ni Lito. Nanginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang sobreng may selyo ng unibersidad. Sa loob ng 3 taon, ang institusyong ito ang naging simbolo ng aking pagkabigo. Pero ngayon, ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila isang liwanag na tumatago sa pinakamadilim na bahagi ng aking alaala. Ito ay isang sulat ng pag-amin mula kay Mr. Santos, ang dating administrative clerk ng universidad. Ayon sa kanya, hindi lamang si Arnaldo ang nasa likod ng pagpalsipika ng aking mga records. May isang tao sa loob ng Board of Regents ang tumanggap ng malaking suhol upang lagdaan ang aking expulsion at itago ang investigasyon sa pagkamatay ni Lito. Ang pangalang nakasulat sa dulo, Dr. Victor Castillo. Ang dean na nag-abot sa akin ng diploma noon na may kasamang ngiti ang tao ring bumitay sa aking karera sa isang pirma lang. Yase, ano yung binabasa mo, tanong ni Nanay Rosa habang nilalapitan ako. Ipinakita ko sa kanya ang sulat. Nay, hindi lang pala si Arnaldo ang kalaban natin. May mga taong nagtago sa likod ng kanilang mga toga at titulo para pagtakpan ang katotohanan. Hindi na ako nag-aksyaya ng panahon. Tinawagan ko si Sir Rafael. Sa tulong ng bago kong posisyon at ng mga ebiden siyang nakuha ko mula sa server ni Arnaldo, madali naming na-trace ang bank transfers patungo sa account ni Dr. Castillo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo na. Pagkalipas ng ilang araw, naging laman ng balita ang malawakang pag-aresto. Hindi lamang si Arnaldo at Evelyn ang bumagsak, kasama na rin ang mga tiwaling opisyal ng universidad. Ang Argentum Grid ay naglabas ng opisyal na pahayag na naglilinis sa aking pangalan sa buong bansa. Pero bago ko tuluyang isara ang kabanatang ito, may isang lugar pa akong kailangang puntahan. Ang kulungan. Nakatayo ako sa harap ng makapal na rehas, suot ang aking corporate suit. Sa kabilang panig, nakaupo si Arnaldo de Vega. Wala na ang kanyang mamahaling kurbata at ang kanyang nakakalukong ngiti. Ang kanyang balat ay tila naging kasing abo ng kanyang uniforme sa loob. Anong ginagawa mo rito, Yaselin? Naparito ka ba para pagtawanan ako? Tanong niya, ang boses ay mahina at puno ng pait. Naparito ako para ibigay sa iyo ang huling report na hindi mo nabasa, sabi ko ng may malamig na boses. Inilapag ko ang isang litrato ni Baby Mia sa mesa. Dahil sa pagnanakaw mo, muntik nang mamatay ang batang ito. Dahil sa kasakiman mo, lumaki siyang walang ama. Pero tignan mo siya, Arnaldo, buhay siya, masaya siya. Hindi siya makatingin sa litrato. Yumuko siya at sa unang pagkakataon nakita ko ang kanyang balikat na nanginig. Wala akong kapatawaran para sa iyo, Arnaldo. Hindi ko kayang patawarin ang taong pumatay sa asawa ko at sumira sa buhay ko pagpapatuloy ko. Pero hindi na rin ako magtatanim ng galit. Dahil ang galit ay para sa mga taong mahihina. At ako, malaya na ako. Tumayo ako at naglakad palabas ng hindi lumilingon.
Ang bawat hakbang ko ay tila nagtatanggal ng mga kadenang matagal nang nakagapos sa aking puso. Isang linggo, pagkatapos ng gulo, nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali sa aming barangay. Hindi ito isang opisina ng kumpanya. Ito ay isang digital learning center na itinayo namin ni Sir Rafael para sa mga kabataang walang sapat na kakayahan para mag-aral ng teknolohiya. Sa itaas ng pinto, may nakasulat na pangalan, Lito and Yaseline Digital Empowerment Center. Mama, tignan mo, ang daming computers. Masayang sigaw ni Mia habang tumatakbo sa loob. Naramdaman ko ang kamay ni Nanay Rosa sa aking balikat. Sana ay nakikita tayo ni Lito ngayon, anak. Siguradong ipinagmamalaki ka niya. Tumingala ako sa langit. Ang araw ay maliwanag at ang simoy ng hangin ay tila isang bulong ng pasasalamat. Dati ang tanging alam ko ay linisin ang mga bakas na iniwan ng ibang tao. Ang tanging hawak ko ay basahan at walis. Pero ngayon, hawak ko na ang susi ng aking sariling kinabukasan. Ang henyo na itinago sa anino ay nakatayo na ngayon sa ilalim ng liwanag. Tumingin ako kay Jessa na ngayon ay Head of Logistics na ng aming center. Numiti kami sa isa't isa. Alam namin na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa codes, kundi tungkol sa pagbawi ng ating dignidad. Dahil sa huli ang katotohanan ay parang tubig. Maaari mo itong harangan, maaari mo itong dumihan, pero hahanap at hahanap ito ng paraan para dumaloy at maglinis ng lahat. Ako, si Yaseline Natividad, isang ina, isang asawa, isang henyo, at ngayon, isa ng malayang babae. Natapos na ang mahabang paglalakbay ni Yaseline Natividad mula sa madidilim na pasilyo ng Argentum Grid hanggang sa liwanag ng tagumpay at katarungan. Nakita natin na ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa posisyon, kundi sa katatagan ng loob at sa pagpapanatili ng danggal sa gitna ng unos. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang huling bahagi kung saan hinarap niya si Arnaldo sa loob ng kulungan, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding emosyon. Naalala ko ang napakaraming tao na patuloy nga lumalaban para sa katotohanan kahit na ang mundo ay tila nakatalikod sa kanila. Ang kwento ni Yas ay kwento nating lahat, mga taong minsan nang minaliit inapi at pinagkaita ng pagkakataon, pero piniling bumangon at ipakita ang tunay nating halaga. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kabayaran ni na Arnaldo at Evelyn sa lahat ng sakit na idinulot nila kay Yase at sa kanyang pamilya? O may mga bagay ba sa buhay na hindi talaga kayang bayaran ng kahit anong parusa sa batas? Sana ay naging inspirasyon ito sa inyo na huwag kailanman hayaan ang iba na diktahan ang inyong halaga base lamang sa inyong kasuotan o trabaho. Nasaan man kayo ngayon nagpapahinga matapos ang trabaho, kasama ang pamilya o nag-iisa sa gitna ng katahimikan naga, ay magsilbing paalala ito na ang bawat isa sa atin ay may henyo sa loob na naghihintay lang ng tamang oras para magningming. I-comment nyo naman ang inyong mga saloobin at karanasan. Gusto naming malaman kung paano kayo bumabangon sa sarili ninyong mga laban. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay sa inyo ng lakas. Tanyag na pamagat ang henyong, janitress ang huling paglilinis ng katotohanan, ang kwentong ito ay hangos sa karanasan ni Lord. 45 taong gulang, isang OFW na nagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong, na nagpadala ng kanyang mensahe sa atin na may temang, ang tunay na talino ay nasa puso, hindi sa papel. Lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay ginawang piksyon at hindi naglalayong manira o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa lahat.